Karamihan sa atin bilang isang Pilipino, kilala tayo na likas na matyaga sa kahit anong bagay. Hindi sumusuko sa kahit anumang hamon sa buhay. Subalit may mga ilan sa atin na konting hirap lang sa buhay ay susuko din kagad. Kaya naman sa video na ito, alamin natin ang mga dahilan kung bakit may mga tao talaga na napakadali lang sumuko. At malalaman din natin kung paano ito mapagtagumpayan. At bago natin ito umpisahan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. At sisikapin ko na makapaghatid sa inyo palagi ng may kabuluhan na mensahe na makakatulong sa inyo kung paano mapagtagumpayan ang buhay. So kung handa ka na, tara! Number 1. Kabiguan ay isang sign na dapat ka na tumigil. Ang mga taong ito ay naniniwala sa salitang ito na kapag nabigo sila, isang sign na para sa kanila na tumigil na sa kanilang ginagawa o talikuran na lang ang kanilang naumpisahan na. Tayong mga Pilipino, isa sa magandang ugali natin ay ang pagiging madasalin. Kasama na dito ang paghingi ng sign sa taas kung ano na ang susunod nating gawin. Ito ang pagkakataon na pikit mata nating ginagawa ang mga bagay sa pamamagitan ng sign. Pero wag mong kalimutan, may mga bagay talaga na sadyang nangyayari lamang na hindi naman related sa iyong kasalukuyang ginagawa. O sabihin na natin na natural lang na pangyayari sa buhay natin. Na minsan napagkamalan pa natin na yun ang sign na wala naman sanang kinalaman sa hiningi mo sa taas. Naging dahilan patuloy ang mga ito para tuluyan mo nang itigil ang mga ginagawa mo para sa iyong mga pangarap. Isang magandang halimbawa dito na sinasabi mo na kapag ako'y nakapasa sa board exam, ay tutulungan ko ang aking mga magulang. So paano naman kung hindi ka makapasa sa exam, hindi mo natutulungan ang magulang mo? Ang point dito, kumbaga dito pa lang, tinitigil mo na ang mga bagay na kaya mo pang gawin na kung tutusin, makapasa ka man o hindi, marami pang paraan na makatulong ka pa. Nang dahil lang sa inasahan mo na hindi nangyayari, kusa na lang tayong tumitigil. Isang bisis pa nga lang nabigo, sasabihin ka agad, hindi ito para sa akin. Dapat mo tandaan, ang mga taong matagumpay na ngayon ay makailang bisis ang mga yan dumaan sa matinding kabiguan bago nakamit ang salitang tagumpay. Number 2, nawala ng tiwala sa sarili. Nasubukan mo na ba na minsan nawalan ka ng tiwala sa iyong sarili nang dahil lamang sa tagal ng resulta ng mga ginagawa mo? Sana wag mo itong gawin dahilan para sumuko sa buhay. Dahil hindi pa dito natatapos ang lahat. Alam mo bang maraming tao ang mas may malaking problema o mas mahirap pa kumpara sa iyo? Nakakakita ka na ba na nanglilimos sa kalsada na wala na ang kanilang dalawang paa? Gawin mo silang inspirasyon na kahit sa anong hirap ng buhay na meron sila, hindi sila tumitigil o sumusuko. Patuloy pa rin sila sa pagsusumikap, makakain lang sila at ang kanilang pamilya. Kaya kung pinanghinaan ka ng loob, tumingin ka lang sa iyong paligid. Huwag kang mawala ng tiwala sa sarili mo kung hindi mo makukuha kagad ang gusto mo. Dahil hindi naman talaga kayang gawin ang tagumpay ng isang gabi lamang. Isipin mo na lang kung patuloy kang lumaban bukas makalawa ay naabot mo na ang iyong inaasam-asam na pangarap o tagumpay sa buhay. Kaya huwag mong gawin dahilan na pagdudahan ang iyong sarili para tumigil ka at talikuran lang ang lahat. Number 3, pinapaniwala ang sarili na mahina sila. Ang mga taong ito ay naniniwala sa kanilang kahinaan sa halip na sa kalakasan. Naniniwala sila sa bulong ng ibang tao at bulong mismo sa kanilang sarili sa salitang hindi ko kaya yan o hindi ko kaya ito. Oo, hindi lahat ng tao may kakayahan alamin ang kanilang kalakasan, pero ang katotohanan lahat ng tao ay meron dito. Ang mga taong ito nakapokus lamang sa kanilang kahinaan na naging dahilan ito para hilain pa sila pababa sa araw-araw nilang buhay. Nauuna palagi silang pinanghinaan ng loob bago pa nila umpisahan ang kanilang mga pangarap. Kung sakaling isa ka sa kanila, tandaan mo, may pagkakaiba tayo. Maaring ang kalakasan ko ay kahinaan mo, o di kaya ay ang kalakasan mo ay kahinaan ko. Ang masasabi ko lang sa iyo, mag-focus ka sa kung ano ang kaya mong gawin. Number 4, naghahangad ng resulta kaagad. Sino ba naman ang ayaw sa madali ang resulta? Pero in reality, wala pong ganito sa totoong buhay. Ngayong tipong magtayo ka ng negosyo ngayong araw ay gusto mo bukas kaagad mayaman ka na. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga iilan sa atin ay aayaw na dahil masyado nilang minamadali. Gusto kaagad na easy money, imbis na required talaga na kailangan mo muna ng paghirapan, ini-expect kaagad ang mabilisang resulta. Ang mga ito ay wala talagang tiyagang maghintay. Nakalimutan ng mga taong ito ang salitang walang madali sa buhay.
na dapat kailangan mo nang magsumikap at sumunod sa tamang proseso para mas sigurado pa sana ang maayos na resulta sa mga bagay na ginagawa para sa kinabukasan. Huwag na huwag kalimutan ang ginawa ng taong matagumpay sa mundong ito na dumaan sa matinding hirap. Tulad na lang nila Jack Ma, isang kilalang Chinese businessman, Elon Musk o Warren Buffett at marami pang iba. Mga iniidolo natin na sa larangan ng klase-klaseng pagsusumikap para maabot lang ang kani-kanilang mga pangarap sa buhay. Number 5, mga nakaraan na hindi nakakalimutan. Minsan may nakaraan tayo na hindi nakakalimutan, mga nakaraan na nag-iiwan ng malaking sugat sa ating alaala. Mga nakaraan na pagkakamali na madalas bumabalik sa ating mga isipan sa tuwing sinusubukan natin ang mag-move forward. Isa din ito sa nagiging dahilan kung bakit ang iba sa atin ay madali lang sumuko dahil sa mga nakaraang ito. Sabihin na natin na hindi naman talaga nabubura pa sa iyong isipan, ito dahil parte na ito talaga ng buhay mo. Pero hindi ka dapat magpadala o magmukmuk sa mga ito. Palagi mong tandaan na ikaw ngayon ay patungo na sa iyong hinaharap, hindi sa iyong nakaraan. Huwag hayaan na ang malungkot o masama na nakaraan ay siyang maghihila sa iyo pabalik sa mga bagay na kinakatakutan mo. Hayaan mo lahat ng mga sugat na nakaraan na unti-unti din niyang maghilom. Sumunod ka lang at maniwala sa proseso. Number 6, ang mga taong ito ay ayaw ng pagbabago. Lahat ng tao ay may comfort zone na tinatawag. Ito yung nagiging komportable ka na sa isang buhay. Ayaw mo nang may mabago o pagbabago sa mga bagay na ito. Kasi pakiramdam mo kung magbabago pa ang mga bagay na ito ay naging aligaga na tayo. May mga taong takot talaga sa pagbabago na siyang dahilan ng kanilang agarang pagsuko. Mga pagbabago na kailangan naman talaga natin matutunan. Halimbawa dito ay yung kasalukuyang online class. Ngayon na tinatangkilik na karamihan o tanggap na ng majority sa mga tao dahil lang sa nangyaring pandemic. Na kung noon hindi naman ito pinapansin, na kung tutuusin ay pwede naman talaga gawin. Patunay lang ito na maraming tao ang takot sa pagbabago. Takot gumamit ng makabagong teknoloji at kung ano-ano pa. Number 7, natatakot sila sa hinarap. Oo, may mga bagay talaga na pakiramdam natin hindi natin kaya. Kadalasan pa nga kung titingnan mo ito, natatakot ka na tatahakin. Kaya ang mangyayari, susuko ka na lang. Para mas malinaw, bigyan kita ng halimbawa. Nagawan ko na din ito ng video sa mga nakaraan, isang basurero na nagiging milyonaryo. At kung iisipin mo, ang taong ito hindi man lang nakaapak ng paralan simula nang nagkaroon siya ng malay sa mundong ito. Na kung tutuusin, ang taong ito ay hindi man lang marunong magbasa ng mga numbers o magsulat man lang, pero bakit naging matagumpay sa buhay? Kung ang tao ito ay natatakot sa kanyang hinaharap sa mga panahon na nag-uumpisa pa lamang siya, malamang wala ngayon ang tagumpay na meron siya. Minsan kasi sa atin, naunahan lang talaga tayo ng takot. Iniisip kaagad natin na hindi kaya ang isang bagay, kaya ang nagiging resulta ay wala. Number 8, pananaw sa kinabukasan. Hindi lahat ng tao ay may pananaw sa future. Karamihan naging kontento na lang sa kung anong meron sa kanila ngayon. Oo, hindi naman masama ito. Pero mas lalong hindi masama ang magkaroon ng ambisyon. Tayo kasing Pilipino, nakasanayan na natin na kapag may ambisyon ng isang tao ay para bang ang uwi ng dating niya. At yung iba pa nga, tinatawanan pa. Sa madaling sabi, ginagawang negative ang pagiging ambisyoso. Tama ang sabi ng ilan na may mga bagay na kung sumubra ay nakakasama. Pero kung ikaw lamang ay may magandang ambisyon na handang pagtrabahuan ito, ngayon pa lang, iko-congrats na kita. Dahil nakikita mo na ang iyong hinaharap. Yung iba kaya humihinto na lang sa pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay dahil hindi nila nakikita ang posibleng bukas. At ang pinakamalungkot pa dito, yung iba naghahanap na lang talaga ng dahilan para sumuko na lang. Ito ang wag na wag mong gawin. Mas nakabubuti na gumawa ka ng sarili mo ng imahe sa iyong tagumpay at gawin mong inspirasyon. So maraming salamat ulit sa pagsubaybay. Taas noo kong sasabihin na alam kong marami kayong natutunan ngayon. Hangad ko rin ang inyong tagumpay. Paalam.